Hi guys, good evening. Gabi na, and then para lang din akong may upload para bukas. Kasi alam niyo na, dapat every day tayong nag-update kay YT. And then, ito guys, lamon tayo. Ito yung chocolate na binigay ni Lola. Hindi kay Lola. Ako siya nauubos. Pero yung chocolate na malaki, pinamigay ko na sa ibang tao. Ayan. Harap. Habang naglalakad kami ng aso ko, may nakita akong pinipindot na machine na inumin. Kain tayo. Piatos. Bago ako matulog, kakain muna ako ng ganito. Ay, nalaglag niya na. Alam niyo ba? Nakakapagod yung trabaho. Pero, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Ito yung laan ng Diyos. So, tanggapin na muna natin kung ano yung binibigay ni God. Siguro alam nyo, masyadong challenging yung mga binibigay ni Lord sa akin. Ang dami. Yung una kong amo, kwento ko sa inyo. Yung una kong amo, 2011 hanggang 2013. Tapos yung isa, 2013 until 2024, ay 23. 24 kasi January ako lumipat eh. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November na. Kaya, gumawa ko lumipat. January, January 24 ako lumipat yun. Kasi ito, pangatlo ko tong amo. Alam niyo ba, to be honest, nung una ko dito, nilitipra ako ng 2011, wala akong off day kasi salary deduction 8 months. 8 months salary deduction. Tapos yung allowance lang is like $20. 2011 yun na. Then, second employer, yung salary ko is 500 until naging after 1 year, di ba? Ang salary ko is 500. After 1 year, naging 700. Kasi sabi ko, gusto kong lumipat. Sabi ko, gusto kong mag-transfer. Tapos ang ginawa ng amo ko, ginawa niyang 700 yung salary ko. Kasi gusto kong mag-transfer. Ayoko na magtrabaho sa kanila. Ilang beses ako nagpaalam dun sa amo ko. Never nila akong pinayagan na umalis. Tapos ang daming panunuyo. Ang pangit lang kasi noon, bawal yung magtatrabaho ako sa nanay niya, sa hipag niya, at saka sa kanya nung 2013, tatlong family ang pinagtatrabahuan ko. Although okay naman kasi kaya ko naman. Ang ayaw ko lang is yung maganon sila. As in talaga, grabe yung pinagdaanan kong hirap nung nagtatrabaho ko sa kanila. Pero, kinaya ko lahat. Hindi alam ng parents ko yon, hindi alam ng mami at papa ko yung nangyayari sa akin. Tinago ko lahat sa sarili ko, kung paano ako itrato ng amo ko. Lahat tinago ko, kinip ko yun para sa sarili ko. Pinapakita ko sa parents ko na masaya ako sa trabaho ko, okay ako sa trabaho kahit hindi ako okay. Yun. Hanggang sa yun nga, yung parang minamaliit-maliit na ako nung amo ko. Hanggang sa napuno na ako as in napuno na. Lumipat ako ng amo. Tapos ito yung naging amo ko sumunod. Akala ng iba, madali lang yung magtrabaho ka na, yung linis-linis lang. Hindi. Kasi may mga among maikli ang pasensya kapag hindi mo naiintindihan yung pinapagawa sa'yo. Sasabihan ka tanga. Malik lang na pagkakamali sasabihan ka na ng tanga.
Kaya, yung mga nagsasabi na, ay, naglilinis lang naman, madali lang yung mga pinagagawa. Uy, kailangan may utak ka rin kapag naging katulong ka. Kasi minsan, kung may iuutos sa'yo yung mga amo mo, lalo na kapag maikli yung pasensya tapos hindi mo alam, sisigaw-sigawan ka. Kaya kayo, bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti. Oo, sa abroad, high school graduate, pwede ka na mag-trabaho kahit wala kang pinag-aralan, pwede, di ba? Pero pagdating mo dito, kapag ang nakuha mo ng amo is perfectionist, magiging kawawa ka. As in, magiging kawawa ka. Maliit ang liliitin ka nila, as in talagang pag alam nilang mahina ka. Tayo kasi, tayong mga Pilipino, mahaba ang pasensya, masyado tayong polite, hindi tayo nagdereklamo kasi iniisip natin na kumita ng pera, marangal naman tayong kumikita, kahit minumura-mura na tayo ng mga amo, kahit pinagsasabihan na tayo ng masasamang mga hindi pa rin tayo nagrereklamo kasi iniisip natin kailangan natin makaahon sa hirap at marangal na pera. Pero minsan grabe, sobra-sobra na, masisira yung ulo mo, yung mental health mo, masisira din yung may stress ka, tapos hindi ka na makakapag-concentrate na magtrabaho, tapos makakalimutan mo na lahat-lahat ng gagawin mo kasi mas naiisip mo yung sinasabi ng amo mo na ay sobrang tanga ka, sobrang ganun-ganun, kahit alam mo yon, yung konting pagkakamali tanga ka na, pero kasi yung mga ibang amo dito masyadong sila yung dapat, sila lang yung magaling. Tapos kapag mag-i-explain ka naman, hindi ka nila pakikinggan, so useless din na makipag-anuhan ka. Yun. Tapos may mga amo na kasi na sisira nila yung reputation mo para hindi ka makahanap ng ibang amo. May mga ganon. Kaya yung mga nagsasabi na ay sobrang dali lang ng trabaho, kumita ng pera sa ibang bansa, ganon. Magkakamali kayo. Sobrang dami namin ditong nahihirapan. Tinatago lang din namin yung mga pinagdadaanan namin na hirap na ginawa sa amin ng mga amo namin. Kasi pinapakita namin na masaya kami. Pero ang dami namin pagsubok. May lumipot mo buko. Yun lang. Kaya dapat lagi niyong pinagpe-pray yung mga anak niyo, tita niyo, nanay niyo sa ibang bansa para para maging okay sila. Batok lang. Pinata. Ayan. Ba? Ako, hindi ka kasi pag nagsusumbong ka sa ibang tao. Ako kaya rin hindi ganun nakanahin pag kaibigan mo sa niyo yun. Yung pag nagkukwentuhan kami lahat-lahat, no, napapaiyak ako pag merong nagsasabi na ganito yung trato sa akin ng amo ko, ganito, ganyan. Ang hirap. Ang totoo lang. Yun ba? Hindi ito. Pagdating ng panahon, no, alam niyo, pinapangarap ko magkaroon ng amo na mabait. Tapos yung tatagal ako. Kasi mahirap talagang humanap ng mabait na amo. Tulad din ng amo ko. Pasaway daw yung katulong. Ilocano yung katulong nila. Pasaway. Habado pa lang umaalis na. Tapos hindi daw ginagawa yung trabaho niya. Ganon. Tapos sabi ko, imposible naman yun. Sabi ko, i-renew nyo ba yung katulong kung wala siyang, kung tamad? Kasi iniisip ko, kung tamad yung katulong, bakit nakalimang taon siya? Yun ang iniisip ko. Alam niyo, minsan talaga may pag mali yung ginawa ng isang katulong, pagdating ko dito, ako yung magsasuffer. Kasi nga, kinumpara na ako dun sa dating katulong. Excuse. Parang ang hirap kasi imbes na parang kinukumpara ka, ako yung nahihirapan ngayon dahil dun sa katulong na dati napasaway o